Hello po, mapagpalang araw kaibigan, mapagpalang gabi, mapagpalang umaga. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Panginoon Diyos ay ating matutunghayan sa Biblia. Pagtungkol po sa Diyos, kailangan gumagamit tayo ng Biblia sapagkat ang Biblia po ang pinagkakatalahan pagdating sa turo at aral ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Hindi po tayo magkakamali. Kasi Biblia po ginagamit natin. Kagaya ngayon, ang dala kong Biblia ay poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Yung pastor dito po, 13 sila. Nagsama-sama po sila. At itong Bibliang ito, sinasangayunan nila lahat ang aral niya o yung nakasulat. Kaya, ibig sabihin, pag ginagamit mo pala ito, 13 pastor din ng iba't ibang denomination o simbahan ang kasama mo. O, hindi mo ba napakatibay, napakaganda? Ngayon ang ating papaksay, siyempre, bagong taon. Ano bang ating papaksayin? Bagong taon. Yan, yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Tandaan nyo, si Pablo po ay apostol ni Jesus. Inatasan niya, inutusan niya upang mag-aral sa ating mga Pilipino. Yan oo. Opo. Kaya sabi ko pong Pilipino, kasi po tayong mga Pilipino ay nasasakop ng lahing Hentil. Hindi tayo Hudyo, kundi Hentil tayo. At ang mga Hentil ay sa mga Hudyo, ganito po sinasabi ni Pablo. Si Pablo, Hudyo siya. Ganito sabi niya sa mga Hentil. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Sabi niya, Galatia 2:15. Kami nga ipinanganak na Hudyo. O yan. Ano daw si Pablo? Hudyo. Ipinanganak siya Hudyo. At hindi makasalanang Hentil. Grabe, ano po? Makasalanang Hentil. Yan pala ang taguri ng mga Hudyo sa mga kahentilan. At ang Pilipino ay sakop ng kahentilan. Ngayon, si Pablo, bagamat Hudyo siya, kalahi siya ni Jesus. Sapagkat si Jesus po ay lahi ng Hudyo rin. Pero, ginamit siya para mangaral sa mga hentil. Nang inatasan niya o dito po sa Roma, ang sabi niya, uno, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo. Yon. Naging lingkod na siya ni Kristo. Dati, kalaban niya si Kristo eh. Sipin niyo po, ang lakas ng loob ni Pablo. Kinalaban niya si Jesus. Meron bang katibayan niya na nilalabanan niya si Jesus? Si Pablo mismo may sabi niya. Tignan natin yung sinasabi niya. Yung kanyang testimony. Yung kanyang testimony, maganda yun eh. Ito. Sa Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesukristo. Kita nyo, ibang termino niya na. Nagpapasalamat siya sa Panginoong Yesukristo. Kaya tingnan natin paano yun. Na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit anong unay nilapastangan. Yan na. Ito yung patutuhan ni Pablo. Pag-amin sa kanyang kasalanan. Anong sabi niya? Nilapastangan, inusig at nilahit ko siya. At tinutukoy niya po si Kristo. Ganyan sila magkalaban noon yan. Si Pablo, meron kasi siyang reliyon. At ang reliyon niya, yung turo ni Jesus, hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap, kaya kinakalaban niya pilit si Jesus.
Aba, sabi niya, kahit nung unay nila pastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako sumasampalataya. Yan. Hindi niya pala alam yung ginagawa niya. Yung kinakalaban niya si Jesus. At sabi ni Pablo, wala akong alam dyan. Isipin niyo po, total blind. Bulag po si Pablo. Pero nakakakita siya, pero pagdating sa spiritually, bulag siya sa katotohanan. Yan po ang paggamit niya. Yan ang paggamit niya. Ano sabi niya? Hindi ko nalalaman ang ginagawa ko. Ano yan? Nakahadik ba o lasing yan? Bakit hindi alam ang ginagawa? Alam niyo po ba ano ginagawa niya kay Jesus? Tignan natin ano. Etong ginagawa niya ng panahon niya. Kay Jesus mismo ginagawa niya. Kaya sabi ni Jesus, eto, nagkakausap silang dalawa. Yung enkwentro ng Damascus. Eto, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Yan sabi ni Pablo, nakasulat naman yan sa Gawa 26:12. Tuloy lang ang basa, ano po? Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare o mga Hudyo pare po yun. May daladalang sulat si Pablo galing sa kanila. Para siyang James Bond, license to kill and to be killed. Ganun po yan. 13. Nang katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa. Yan. Itong Haring Agripang ito, hari nung panahon niya, nililitis si Pablo ngayon dito. Nililitis siya. Bakit po siya nililitis? Dahil sa pagsunod niya kay Jesus. Kita niyo po, dati kalaban niya si Jesus. Nang ini-assign siya ni Jesus bilang kanyang apostol at mga ngaral sa mga kahentilan, siya ngayon ay nililitis ni Haring Agripa sa kanilang panahon. Yung pangangaral niya po. Kasi sabi ni Pablo, muling mabubuhay ang mga taong naglilingkod kay Jesus. Mabubuhay siya lang muli. Sabi niya, hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Pablo noon. Kaya yung mga tao noon, actually, wala silang paniwala kay Jesus. Isa rin si Pablo sa ganong klaseng tao. Pero nung ginamit siya ni Jesus, siya na mismo ang nagpapatuto tungkol kay Jesus. At ngayon, nandahil kay Jesus, siya ngayon ang nasa korte. At nililitis ni Haring Festo, ni Agrippa. Sabi niya, Haring Agripa. Nililitis po siya. Ngayon, hindi po kasi siya sumalangsang kay Jesus. Nang utusan siya ni Jesus upang mangaral sa mga hentil, sumunod siya. Yan po ang kinukwento niya kay Haring Agripa. At si Haring Agripa ngayon, alam niyo po ba ano sinabi ni Agripa sa kanya? Merong isang talata dito, sabi niya, "Oy Pablo, nababaliw ka na ba?" Kita niyo, pinagbintangan pang baliw si Pablo. Kasi dati po siyang mangusig. Kalaban si Kristo, bandang uli. Ang sabi niya, hindi ba si Pablo yan? Bakit ngayon nangangaral siya sa pangalan ng Jesus na yan? Kaya sabi ni Agripa, "Oy, nababaliw ka na ba, Pablo?" Ayan. Sa kanila po pala, pag ipangaral mo si Jesus, baliw ka pala. Kaya sinabi na babaliw ka kasi nga, dating manguhusig ni Jesus si Pablo. Nang ginamit siya, ayan, siya na ngayon ang nasa sakdal sa kanyang panahon. Ito po nakalagay dito. Tignan po natin dito, no? Para lang magkalinawan po tayo. Ito. Sabi dito sa 9 ng Gawa.
Tres, naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isa nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niyang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Kita niyo? Si Jesus po nagsasalita mula sa langit, narinig ni Pablo dito sa lupa. Oh, Pablo, ay Saulo, ba't mo ko inuusig? Yan. Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus na yung inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Si Jesus po yun. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Yan. Kita niyo po. Inuusig niya si Jesus. Malaki pong kasalanan yan. Pero yun nga po, dahil sa biyaya ng Diyos, anong sabi ni Pablo? Naawa sa akin. Naawa sa akin si Jesus. At binigyan niya ako ng lakas ng loob, sabi pa niya. Di po pa napakabait ng Diyos? Kahit anong sama mo, mahal ka ng Diyos. Si Pablo nga kinakalaban niya si Jesus pero minahal pa rin siya ng Diyos. Di po ba? Lahat naman po tayo mahal tayo ng Diyos. Kanya lang, matitigas lang talaga ang ulo natin. Ano po? Matigas ang ulo. Sabi ng mga pilosopo, wala namang ulong malambot Okay, ano sabi ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesucristo. Iba na po yung tunog ng kanyang salita, di ba? Nagpapasalamat na siya. Bakit nga? Nabag po sa kanya. Sa kabila ng napakabigat ang kasalanan ginagawa niya. Anong sabi ni Pablo? Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Sabi niya kasi wala akong pananampalataya. Yan ang kanyang rason na siya nangangaral kasi kinu-question siya. Gusto siyang patayin Kasi dati siya pumapatay. Bandang uli, siya na ngayon ang inaabol ng kapwa niya Ojo para siya naman ay patayin. Nakaranas po siya ng maraming pagsubok sa buhay. Pero, ang sabi nga ni Jesus, huwag kang mag-alala, Pablo. Ililigtas kita. Ililigtas kita sa mga kapwa mo Hodyo, sa kababae mong Hodyo at sa mga hentil. Sabi niya, ililigtas kita. May protection siya galing kay Jesus. Basta gagawin mo lang, sabi ni Jesus, mangaral ka sa mga hentil. Tayo po yung mga hentil sa ating panahon. Kaya yung sulat ni Pablo sa Biblia, dapat tayong mga Pilipino, yan ang ating pong patuloy na binubulay. Ano po? Ngayon, dadako na tayo sa utos ni Pablo. Ayan. Introduction lang po yun, pagpapakilala kay Pablo. Nang siya apostol na, heto po ang kanyang sulat. Dito po sa kanyang epistola, sabi niya, basahin po natin sa Efeso, chapter 4. Ang title dito, Ang Bagong Buhay kay Kristo. Kita nyo? Iba na talaga si Pablo ngayon. Ang buhay niya kay Kristo na. Kita nyo po. Napakahirap paniwalahan na dati siyang manghusig ni Kristo, bandang uli ang kanyang buhay ay kay Kristo na. Kay Kristo na. Kasi nga po, wala siyang paniwala noon sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. 4:17. Sa pangalan ng Panginoon, ito, binabala ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Yan. Pasin ninyo yung salita ni Pablo. Ulitin ko
Ano ba babasa? Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Yang kanyang buhay ang halimbawa niya. Kasi nga hindi siya sumasampalataya. Anong buhay ni Pablo noon? Isang mamamatay tao. Ang una niyang pinatay ay si San Esteban. Nitong nakaraang Pasko po, 25 ano? Yung 26, birthday pala ni Esteban. San Esteban. Nakita ko sa Facebook yun, pinag-celebrate nila. Birthday ni Esteban. Yun po yung unang nakatala sa Biblia na biktima ni Pablo. Sa panahon na siya ay isang manghuhusig pa ni Jesus. Ang unang biktima niya po ay si Esteban na sinelebrate ang kanyang birthday noong December 26. Ito nakaraan lang, Pasko din, 26 kinabukasan, di ba? Yan. At sabi rito sa Gawa 7:54, naggitgit sa matinding galit kay Esteban ang buhok kataas-tasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. 55, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu, tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan niya ng Diyos. 56, kaya sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan, ang anak ng tao, referring to Jesus, na nakatayo sa kanan ng Diyos, sabi niya. 55, tinakpan nila kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay silang sinugod si Esteban. 58, at kinalagkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Ganyan po noon. Pag gusto kanila papatay sa plaza, lahat ng makasalanan sa plaza, papatayin ka sa pamamagitan ng bato. Babatuhin ka sa gitna. Ganon po sila. Kaya si Esteban, ayun, dinala po sa labas. Dadalhin po sa gitna ng plaza. Para batuhin hanggang sa mamatay. Tinakpan ng kanilang mga tainga at nagsisigaw pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. 58, at kinalagkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pahanan ng isang binatang nangangalang Saulo. Yun, ito po si Pablo. Saulo siya, before Pablo. Ito po yung unang biktima ni Pablo, si San Esteban, na nag-birthday naman noong December 26. At habang binabato nila si Esteban, yon, sinisintensya, ibig sabihin, nanalangin siya sa ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. 60, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang papanugutin sa kasalanan ito, at pagkasabi nito, siya'y namatay. Yang pagpatay po, talagang kasalanan. Bakit? Hindi ba sabi ng Diyos sa 10 utos, huwag kang papatay. Pinatay nila si Esteban. Kanya lang. Alam ni Esteban, meron silang kasalanan, pero siya mismo, bago siya malagutan ng hininga, sinabi niya sa Panginoong Yesus, patawarin mo na sila sa kanilang ginawang kasalanan sa akin. Mamamatay na lang si Esteban. Iniisip niya pa yung mga tao pumapatay sa kanya. Pambihirang pag-ibig sa Diyos yan, ano po? Amazing, ika nga, ng Amerikano. Sipin mo, yung pumapatay sa iyo, hinihingi po ng tawad. Sa panahon ngayon, ewan ko kung mayroon taong ganyan. Baka lahat na lang ng salitang hindi maganda, baka sabihin mo, habang pinapatay ka. Pero si Esteban, iba. Sabi niya, Panginoong Yesus, patawarin mo na sila. Yan. Patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Yan din ang nangyari kay Pablo.
Hindi ko alam noon ang ginagawa ko, sabi niya. Kasi nga, hindi ako naniniwala sa iyo. Pero nung gamitin siya, nabaligtad ang labanan. Imbis na siyang pumatay, siya na ngayon ang hinahanap at papatayin ng kanyang mga kalaying mga Hudyo. Yung dati niyang barkada, kasama para yung mga tagasunod ni Jesus, patayin sila. Ayun, nabaligtad. Yung kasama niya, ngayon sama-sama sila, at si Pablo naman, ang hinahanting nila para patayin siya. Kasi nga, dati siyang manguhusig ni Jesus, bandang uli, nangangaral na siya sa pangalan ni Jesus. Bakit po? Sumunod siya. Nung utusan siya ni Jesus, tingnan natin ano sinabi ni Jesus sa kanya. Ang ganda ng utos niya, oh. Kaya sabi ni Pablo kay Aring Agripa, hindi po ako tumanggi. Hindi niya tinanggihan si Jesus. Kaya ngayon, baliktad. Siya na ngayon ang nasa korte na nililitis ng hari na si Agripa. Dahil nga nagsasabi siya, kung ano yung tinuturo ni Jesus, yun ang tinuturo niya. Na muling mabubuhay yung mga mananampalataya sa kanya. Ang paniwala nila nun, hindi mabubuhay. Kaya sila galit kay Pablo. Ito sabi ni Jesus kay Pablo sa 26:16, tumayo ka. Yan. Ito na po yung paghahatas sa kanya. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang akong lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ito na po, yung protection. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo. Hindi ba sabi ko kanina? Laing Hudyo si Pablo. Ang kanyang reliyon, Pariseo. The other Hudyo, mga eskriba. Magkaiba sila ng paniwala. Si Pablo, nung manampalataya na siya kay Jesus, na sinabi niya, may muling pagkabuhay. Pero yung mga Hudyo, naniniwala sila, walang muling pagkabuhay. Kaya siya na ngayon ang inuos. Yan. Sabi niya, at gayon din sa mga hentil, kita niyo po, ang proteksyon ng Panginoon Yesus sa kanya. Ililigtas kita sa mga kalahi mong Hudyo. Ililigtas kita mula sa mga hentil. Kasi, susugod siya sa mga hentil, mangangaral na siya. Dati inuusig niya yung mga hentil. Ngayon makita siya, nangangaral siya sa kanila. Kaya, pinangunahan siya ni Jesus, huwag kang mag-alala, Pablo. Puproteksyonan kita. Biyaya ng Diyos po. Marami po siyang naitayong simbahan sa panahon niya sa mga kahentilan. Maging sa Roma man po, nakapagtayo siyang simbahan sa bansang Roma. Kasi po, nangaral siya sa Roma. Isipin niyo po, siya po nakarating sa Roma at nangaral. Pero nung mangaral siya sa Roma, siya po ay isang bilanggo. Isipin niyo, bilanggo na nakakapangaral pa. Dito yung panahon na nililitis po si Pablo ni Haring Agripa. Nasa isang bahay siya, parang house arrest ang dating niya, meron siyang gwardya, hindi siya makalabas. Ang ginawa ng mga taga-Roma na nabalitaan nila si Pablo, nandoon, nililitis, sila ngayon ang pumupunta sa kanya. At dinadala yung ibang tao, tinuturuan naman sila ni Apostol Pablo sa loob ng tahanan. Kaya ang tawag nila nun ay Home Bible Study. Kaya yung pangangaral po sa loob ng tahanan, ginawa na po ni Pablo yan. Kaya kung nakakakita man kayo ngayon, merong Home Bible Study, nangyari na yan sa panahon ni Apostol Pablo. Ano po? Sabi ni Jesus sa 18, imumulat mo ang kanilang mga mata
Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas. Ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Yan. Ito yung wala si Pablo nung araw. Sabi niya kay Jesus, kaya ako nagawa sa iyo ito. Kasi wala nga akong paniwala sa iyo, sabi niya. Ito ngayon na sinasabi ni Jesus. Puntaan mo mga hentil, iligtas mo sila mula kay Satanas, dalhin mo sila sa Diyos. Mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Ito po yung atas ni Pablo. Ngayon, pag nagtagumpay ka, ito naman ang pangako sa tagumpay. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, okay? Yung pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus, pananampalataya nila yung kung kani-kanino. Hindi. Sa akin lang, sabi ni Jesus. Pag sumampalataya ka sa Kanya, ano sabi ni Jesus? Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Kaya kanino lang nakabatay ang pagpapatawad ng kasalanan? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya. Siya lang po pwedeng magpatawad ng kasalanan natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakapagsisisi, panahon na po. Isuko po ang buhay natin kay Jesus. Kausapin nyo sa isang panalangin. Kung kailan meron kayong komportableng kalagayan, manalangin kayo, gayahin nyo po si Jesus. Na paggarihan tayo. Gawin natin siyang hari ng ating buhay. Kasi yun po ang kailangan eh. Sabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, patatawarin sila ng Diyos. Hindi natin marami mo sa timba natin. O, tingpa ka ako. Ako. Doon na sa ibabaw lang. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Wala ka man lang dalang tubig. Kailangan pala mapatawad ka muna para ka maging banal. Maging banal. Alam niyo po ba yung salitang banal? Sabi kasi ng iba, ay napakahirap maging banal. Hindi po mahirap ang maging banal. Ito po, sumunod ka lang kay Jesus, gagawin ka niyang banal. Mahirap ba yan? Hindi na, wala na seremonyas na dinadahanan para maging santo ka. Sumunod ka lang kay Jesus, magiging banal ka. Ito, binasa ko. Bumaba ka nga, may chapi ka. Yung pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, patatawarin sa kanilang kasalanan. At, ano sabi? Makakasama ka ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Diba napakaganda yan? Hindi mo gising na mami mo, kunin mo. Abay, sige papa. Purihin ang Panginoon. Kaya, tandaan nyo po si Pablo po, apostol ng mga Pilipino. Kasi entil tayo. Kaya yung turo niya, galing sa Panginoong Yesus, na itinuro sa atin. Kaya, dumating din ang matinding persecution sa kanya. Nandahil po kay Jesus. Nandahil kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Panghuli. Pangwakas po. Anong sabi ni Jesus? Kapag ang buhay mo, ibinigay mo sa akin, sabi ni Jesus. Napakaganda po yung sinabi niya. Sa chapter 8 ng San Marcos. Babasahin ko po, 8:34. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, sa kanya, at mga halagad. Yan. Mga tao at mga halagad, pinalapit niya lahat. Sinabi sa kanila, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. 35, ito na po. Sino bang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin
at sa magandang balita o salita ng Diyos, kayo magkakamit nito. O, kita nyo po. Alang-alang sa akin, sabi niya. Kaya pag binigay mo ang buhay mo sa Kanya, meron kang buhay na walang hanggan. Di ba napakagandang pangako po niya? Kanya lang, Meron kang tubig. pag tinanggap mo na si Yan, Jesus, inumin ng mami mo. Yan. be sure ha, tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na. Hindi po pwedeng yung para kang contractor na sa abroad, after 2 years, uuwi ka. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan po, basta sinuko na po natin ang buhay kay Jesus, yan na po ang simula. Aakbang na tayo sa lakad ni Jesus. Yun po ang tamang pananampalataya, ang pagsunod. Kaya sabi niya, ulitin ko ha, nung sabi niya, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus, sumunod sa akin. Hindi sinabi ni Jesus kung kanino-kanino ka sumunod, kundi sumunod ka sa akin. Ano yung cross? Sakripisyo po. Ang pagsunod kay Jesus, hindi po baka akala nyo mahaluan. Hindi. Kita nyo si Pablo? Kita nyo mga apostol? Pinagpapatay sila. Dahil lang po sa pagsunod kay Jesus. Baka akala nyo mahaluan. Hindi. Ako nga po Buti di ako napapatay. Pinagbabantahan, meron. Pero, sabi ko lang, alam nyo kung ano sinasabi ko? Lahat naman tayo mamamatay. Mas gusto ko mamatay ako sa ministry. Ganon din naman Mamamatay ka rin hindi ako takot. At biyaya naman ng Diyos, lagi din po akong sinasamahan. Bakit? Noon, bumababa ako ng madaling araw, may sumusunod sa may dalang ganyan kutsilyo. Anak pa ng pulis yun. Lagi niya akong inaabangan. Nakikita nila yung inaasa niya pang ganun yung kutsilyo Kanya lang, kada ba bumababa ako, nawawala siya. Tapos pagbabalik ako, wala na naman siya. Parang ako si Pablo. Nakaranas po ako ng ganyan. Pero hindi naman ako kinakabahan. Sabi nga ng kapitbahay ko, huwag ka nang bababa ng madaling araw. Sino pagiging ko? Silawong. Sa madaling araw po kasi meron kami morning devotion. Pupunta kami sa kapilya, mananalangin kami. Sino susundin ko? Yung mga tao. Bagamat pagmamalasakit po yun bakit? Nakita ko si ganyan, aasa ng kutsilyo Sabi nila, kaya huwag kang bababa. Anong huwag bababa? Mahalaga sa akin ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, nasa na yung tao na yan? Wala na, patay na. Ayun. Niyari siya sa Cavite. Ngayon, balita ko, injustice siya. Bakit? Takbo na sa Bisaya yung tumira sa kanya. Hindi na nahabol. Kita niyo po. Sabi siguro ng Panginoon Diyos, hindi ka pwedeng galawin. Salamat, hanggang ngayon buhay pa ako. Yun nga po, marami na rin po akong naranasan na ganyan. At biyaya naman ng Panginoon, patuloy pa rin po ako naglilingkod para sa Kanya. Sa Kanyang kapurihan, po. Sige, salamat, Panginoon Diyos. Napakaganda ang kwento ni Pablo. Mula sa Saulo na makasalanan, pinatawad mo siya. Sino kami para hindi mo rin patatawarin? Si Pablo nga, mas malupit, pumapatay po. Pero pinatawad mo. Samantala kami, di pa po kami pumapatay. Mas lalo, nakakatiyak kami na patatawarin mo kami. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay, kaibigan, isa lang. Like. Mag-share na po kayong mag-share. At kayong mga nasisiran, mag-share din kayo. Alam niyo, dumadami na po yung subscriber ko. I'm not after the money. Kasi,
More on, yung mga kagaya ko, ako, ibang katwiran ko. Hindi ako after the money. Basta may pangarap ko po ang ebanghelyo ng Panginoon, masaya na ako. Ano ba? Bakit? Hindi naman ako pinababayaan eh. Isipin nyo, bawat bahay puntahan ko, bawat isira ko ng salita ng Diyos, hindi kayo maniwala. Kung pagkain at pagkain lang, hindi nila ako pinababayaan. Oh, kumisan, yun lang po. Ano yan? Pagmamahal sa Diyos. Kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo gagawin yun. Kaya yung mga sumusuporta po sa pangangaral, yan po'y tanda ng iniibig nila ang Diyos. Nagsasakripisyo sila dahil din po sa Diyos. Kagaya ko. Di kayo maniwala. Damit, may naghahabol. Sapatos, may naghahabol. Lahat kulang na lang. Yan ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, panguli, napakasarap kasi mula yan eh. Ito po ha. Yan, ito sasabihin kong ito, pwede rin mangyari sa inyo. Pero wag lang po kayong mag-alilangan. Ito, sa 4:19 ng Pilipos, si Pablo pa rin po ito. At buhat siya hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang alin? Ang lahat ng inyong kailangan. Oh. Kaya sabi ko po sa inyo, kung minsan, sakit. Sa kapurihan sa Diyos. Yung mga tao, sila na po yung sumusuporta sa akin. Kaya sabi nila, ba't ka tumataba? Sabi ko naman, kasalanan niyo yan. Siyempre, di na mapapayagan Diyos na yung mga ngaral niya, mukhang butig yung pasay. Baka hindi paniwalaan na yun sa Biblia. Biyaya lang ng Diyos yan, ano? Awa lang ng Diyos yan. Wala po tayong may pagmamalaki. Sabi nga sa Biblia, ano ka? Alipin. Sige, hanggang dito na lamang, kaibigan, ano? Servant ka lang, sabi ng Biblia. God bless us all po. Bye-bye!